Good morning, good morning, good morning mga ka-All Radio! Welcome po sa ating programa kung saan tayo ay magbibigay po ng gabay at payong legal para po sa ating mga katanungan o mga problemang legal sa ating pang-araw-araw na buhay dito po sa ating komunidad, dito po sa ating bansa. At syempre po, ito po ay isang napakahalagang diskusyon sa ating pang-araw-araw dahil alam naman po natin ang mga legal concerns ay talagang apektado ang ating peace of mind, ika nga. So, isang oras na naman po tayo magkakasama ngayong araw mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At syempre, kami po ay inyong mapapanood din po sa ating mga social media pages ng All Radio 103.5. So tutok lang po kayo dito dahil itatama po natin ang mga kamalian dahil kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Chris Sorongon. Ito po ang Dapat Legal. May problema bang hindi mapagkasunduan? Issue sa lupa, sustento, utang o manahan. Away kalsada, mga scammer at kaliwaan. Narito na kami ang inyong gabay sa katarungan. Sa anumang sigalot, batas ang iiral. Tama ang baluktot, dapat legal. Dapat legal. Sa anumang sigalot, batas ang iiral. Tama ang baluktot, dapat legal. Dapat legal. At ngayon, isang makabuluhang diskusyon na naman po ngayong araw ang ating pag-uusapan. Siyempre, medyo malapit-lapit sa pag-ibig dahil ang pag-ibig ay nagkakaroon tayo ng relasyon. Pero siyempre, hindi naman po lahat ng relasyon ay nauuwi sabihin natin sa kasal. So may mga relasyon na wala pong kasal. At alam naman po natin na kung kayo ay kasal ay meron na pong maraming mga obligasyon at mga karapatan na dapat pong kaakibat doon. Pero paano naman po yung mga relasyon na walang kasal? May mga karapatan ba? At ano po yung mga usual problems na nararanasan ng ating mga kapatid na mga Pilipino na mayroong relasyon na walang kasal? At syempre, alam naman po natin na mayroon din tayong mga miyembro ng LGBT community na may mga relasyon din, no? Syempre, wala pa pong same-sex marriage. Paano po din ang kanilang sitwasyon sa mga karapatan? Sabihin natin sa mga properties at iba pa. So, all of these and more ang ating pag-uusapan ngayong araw patungkol sa relasyon na walang kasal. Ano ang mga karapatan at mga legal na mga konsiderasyon patungkol sa ganitong sitwasyon. At syempre, bago po tayo magtanggap ng ating mga callers, ay tayo ay magbabasa muna ng mga katanungan o mga concerns na mga ating mga followers, no, sa ating mga social media pages ng All Radio 103.5. Dito lamang sa Inbox Serye. At sa unang tanong ng ating unang parte ng Inbox Serye patungkol ulit sa relasyon na walang kasal, attorney, may karapatan ba ang live-in partner sa property kahit hindi kasal? Okay, so yan po yung pinaka-common, sabihin natin, isa sa mga pinaka-common na questions patungkol sa mga live-in partners at sabihin natin na kapag invest ng properties po. So, may unang tanong muna dyan na dapat ninyong sagutin. Kayo ba ay live-in partners na walang impediment? Ibig sabihin, wala pong walang sitwasyon or konsiderasyon na kayo ay hindi pwedeng ikasal. So, ibig sabihin, you are free to marry each other. Pero, hindi lang po kayo nagpapakasal pa. Kasi, sa ganyang sitwasyon ay there is a presumption na owned nyo po in equal shares ang property na na-invest po ninyo. Okay? So ulitin lang po natin para klaro po. Kung kayo po ay live-in partners at walang sagabal sa inyong pagpakasal pero hindi lang po kayo nagpakasal talaga, ibig sabihin walang legal impediment,
ay co-owned in equal shares yung presumption ng inyong property. Ibig sabihin ay 50-50. No? Unless kung mayroon kayong proof talaga na actual contribution ninyo, so may mga resibo kayo halimbawa na 60% sa'yo, 40% lang sa kanya, so magiging ganun po yung hatian. Pero kung wala po ay 50-50 po yung hatian. Sige. Para klaro din po, ano ba yung tinatawag na sagabal or legal impediment to marry? Ibig sabihin po niyan, halimbawa, live-in partners kayo, no? At yung isa kasal. So, hindi pa nakapagpaanal, sabihin natin. So, lalaki, babae, live-in partners. Yung lalaki ay mayroong asawa. Ibig sabihin, may legal impediment to marry. So, sa ganun po, iba naman po yung sitwasyon ng property po ninyo. So yung hatian po dyan ay talagang based on actual na gastos po talaga ninyo. So pwede nyo po talagang ipaglaban na sabihin natin, ay hindi, 70% ng na-invest po naming property dyan ay 70%, 30% lang sa kanya. So pwede mo pong makuha talaga yung 70%. And 30% lang po yung sa kanya. So may pagkakaiba po yun. Okay? So again, live-in partners kayo, pero you are free to marry each other dahil walang legal impediment. Ang presumption ng inyong property ay co-owned in equal shares. So 50-50. Unless kung mayroon kayong talagang proof specific such as mga resibo na ng inyong actual na contribution. Pangalawang scenario, you are live-in partners pero yung isa or dalawa man sa inyo ay may legal impediment to marry. Ibig sabihin po, isa po sa inyo or again, dalawa sa inyo ay mayroong sabihin natin nagkaasawa na pero kayo ay nag-live-in partners pa din. So sa ganyang sitwasyon po, yung actual talaga na contribution ninyo sa property ay yun po talaga yung maaari nyong kunin or share sa inyong property. So may pagkakaiba po iyon. So yun po yung under generally 147 and 148 articles ng Family Code. Okay? Pangalawang tanong. Attorney, kapag matagal nang nagsasama pero walang kasal, conjugal property ba ang naipundar? Hindi po. No? Yung conjugal property or sabihin natin absolute cumulative property, pag kayo ay ikinasal, ibig sabihin in layman's term, no, usual term is conjugal, ay para lang po sa mga partners na ikinasal. Kung hindi po kayo ikinasal, so babalik po tayo doon sa rule on co-ownership, no? Kung kayo ba ay live-in partners pero walang sagabal sa inyong pagpapakasal pero hindi lang po talaga kayo nagpakasal, ay again 50-50 kayo presumption unless mayroong proof ng inyong specific contribution. Pero kung may legal impediment ay dapat actual ninyo na contribution. So to answer the question, hindi po conjugal property ang inyong naipundar kung hindi po kayo na ikasal. Okay, next question. Attorney, may sustento bang makukuha ang live-in partner pagkatapos maghiwalay? So ang sagot po ay wala, no? Walang sustento or suporta na makukuha ang isang live-in partner kapag kayo po ay nagkahiwalay, no? Dahil wala pong obligasyon na nag-arise sa inyong relationship dahil ang suporta para sa partner ay para lang po sa kung kayo ay kasal. Now, pero kung mayroon kayong anak, wala pa din pong obligasyon na suportahan ang live-in partner, pero ang anak ay may karapatan na kailangan suportahan po ng mga magulang. Okay? So, hindi po yan nawawala. Okay? And isa pang tanong. Attorney, paano kung ayaw kilalanin ng ama ang anak? So, syempre, live-in partners nga kayo po, no? Tapos, nagkaanak kayo. Pero, for some reason, hindi po kayo nagkasundo na o hindi na kayo nagkaintindihan, nagkahiwalay kayo, ayaw po i-recognize ng ama ang anak. Pero syempre, alam nyo po, sabihin natin na talagang siya yung ama, pwede po kayong mag-file ng petition for recognition of paternity. Okay? And syempre, kung ano pa yung mga proof po ninyo, maaring DNA or other evidence showing na talaga siya talaga yung tatay. Okay? So, yan po yung unang parte ng ating inbox serye.
At marami pa po tayong pag-uusapan patungkol sa relasyon na walang kasal. Ano ang mga karapatan nito? Dito lamang yan sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3 sa ating pong pagbabalik dito sa Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. Bago pumikit ang mundo, dito muna tayo. Kung saan ang chika nagiging kwento at ang kwento nagiging totoo. Kung saan ang biruan may tama at ang tama may aral. Do I have to be funny? That's you! The Pillow Talk, Sabado, alas 7 ng gabi, dito sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Kapag weekend, yes na yes! Sabay-sabay tayong manood ng ating paboritong kapamilya shows kasama ang buong family sa Yes! At nagbabalik po tayo dito sa ating programa dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At syempre sa ating mga social media pages ng All Radio 103.5, mapapanood nyo din po kami. So ito po ang programang Dapat Legal. At syempre nasa usapin pa din po tayo ng relasyon na walang kasal. So ano nga ba ang mga karapatan at mga konsiderasyon kapag na dapat tandaan kapag may ganitong sitwasyon tayo na nahaharap. So, ngayon po ay I believe nasa linya na po natin, na itago po natin sa pangalang Georgia para sa kanyang seguridad na mayroon siyang question ba or concern or problema patungkol sa property, no? I believe, or kung ano man na sitwasyon na dahil siya ay mayroong live-in partner pero hindi po siya kasal. So alamin po natin kay Georgia. Hello po Georgia, magandang umaga po. Welcome po sa Dapat Legal. Ito po si Attorney Chris. Hello, good morning. Yes po, this is Georgia. Hello po Georgia, magandang umaga po. So maaari mo bang i-share po sa amin ang iyong concern of patungkol sa relasyon, no? You have a live-in partner pero hindi po kayo kasal? Yes po, attorney. Bale, 8 years na po kaming live-in, nasa LGBT. So, same-sex marriage po, same-sex partner. Okay. So, parehas po kaming babae. So, mula nung nagsama po kami, usually, mas ako po yung nag-aalaga sa kanya dahil medyo sakitin siya. Pero hindi naman yung totally na sobrang sakitin. Okay. Pero habang sa loob ng 8 years, marami rin po kaming napundar, nakabili kami ng bahay, ng sasakyan, and may mga joint account po kami. Kaso, lahat ng ari-arian, nakapangalan po yun sa kanya kasi mas regular yung sweldo niya and then mas approve siya sa mga loan. And then, last month, bigla siyang na-stroke and kasalukuyang nasa ICU. Ang masakit po, bigla pong sumulpot yung mga kapatid niya na matagal namang walang pakialam sa kanya. And ngayon, ang masakit pinagbabawalan nila akong pumasok sa ICU at balak pa akong palayasin sa bahay namin kapag may nangyaring masama sa partner ko. Gusto ko lang po sanang malinawan sa mga, may mga question po ako. Number 1 po, attorney, para sa same-sex relationship na matagal na nag-live-in, paano po ba yung batas pagdating sa ari-arian namin? Okay. Napundar habang nagsasama kami, lalo na kung nakapangalan lang sa kanya. Okay po. And sa title or other documents. So, ano po ba yung karapatan ko doon? And second, my question is, siyempre hindi naman po ino-honor yung same-sex dito sa marriage or any sa Pilipinas. Sino po ba yung may legal na karapatan o pumirma pagdating po sa mga medical decisions? Tama po? Yes. So, ano po ba? Ako po ba na nag-alaga sa kanya for 8 years, na live-in, or yung mga kapatid po niya? And my last question is, ayaw naman natin sana mangyari na hindi magandang mangyari sa kanya o bawian man siya ng life. Paano po ba, automatic po bang mapupunta sa family niya o mga kapatid niya yung napundar namin? Or ano po ba yung
protected ng batas para sa akin. Okay, Yun po. sige po. So maraming salamat po Georgia sa iyong pagtitiwala sa Dapat Legal dahil isinangguni mo no yung iyong legal concern no patungkol sa property na inyong na-invest ng iyong live-in partner at syempre for the benefit ng ating mga tagapagpakinig at taga-subaybay, si Georgia ay mayroong live-in partner, same-sex partners po sila at pareho silang babae at nakapagpundar po sila ng property pero yung title ng lupa and ng other properties po ay nakapangalan sa kanyang partner po. So ang tanong po ni Georgia ay paano po ba yung hatian nito no ng properties po. So unang tanong muna Georgia para masagot din natin po yung katanungan ay maaari bang malaman kung ano yung contribution mo sa properties na na-invest nyo po? Ano ba to yung properties? Lupa and bahay po ba? Tama? Yes po. Nasa 25% po yung contribution ko pagdating doon and then the rest nasa kanya naman po. Okay, so 25%. May mga evidence ka ba or proof no or supporting documents showing that 25% of this sa pag-purchase ng mga properties na po belong to you? Meron po ba kayong mga documents po 'yan? Kahit mga resibo or mga chat messages? Ako, meron. Yes. Meron naman po, meron. Meron naman po ako mga ganun, kasi medyo nasa documentation. So meron po kaming ganyan. May mga documents, may mga receipts, ganyan po. Okay. And may mga, sabihin natin may mga communication din kayo, no? Siguro, most probably na, o sige, bilhin natin to, ito yung sa akin, ito yung party ko dyan, ganyan-ganyan. May mga ganun Yes, po ba kayo? Okay. So good news talaga yan, no? Kasi, ibig sabihin, meron kayong proof na talagang mayroong contribution. Kasi Georgia, ganito, no? Mayroong bagong jurisprudence actually, no? At mayroong pinaka-recent na, when you say jurisprudence po, ay mayroong desisyon ang Korte Suprema kung saan na nagsasabi na ang same-sex couples dito sa ating bansa ay mayroong karapatan silang dalawa sa mga properties and nire-recognize ito ng Korte Suprema ng Batas ng Pilipinas na mayroong mekanismo para kayo ay mapag-usapan yung paghahati ng inyong property. So particularly, ang this situation daw na yung mga properties na na-invest ng same-sex couples would fall under Article 148 no, of the Family Code kung saan ang mga properties na joint na invest ng same-sex couples ay magiging ang magiging basehan po diyan ay ang aktual na contribution po ninyo sa pag-i-invest po ng property. So, kaya ko po natanong kanina, sabihin natin estimate magkano po sa inyo and kung mayroon po kayong proof diyan. So you said it's 25% and may mga supporting documents po kayo, mga resibo, mga chat messages, no? So yan po yung pwede po ninyong ebidensya later on, no? Kung talagang kung ilalaban po talaga yung share po ninyo para makuha po yung 25% of the value of the properties that you have invested, no, with your live-in partner. So actual na contribution po, no? So actually, sa recent nga or sa bagong desisyon ng Korte Suprema, tinanggap nga po yung isang acknowledgement lang na document saying na 50% of this were actually contributed. So 50-50 ng resources nila yung ginamit sa pagpundar o invest ng properties na yun. At tinanggap po yan ng Korte Suprema. So ibig sabihin ay yung share po ng live-in partners sa joint properties na po iyon ay 50-50. No? Dahil yan po yung proof na 50% nga daw po yung na-contribute ng isa't isa sa property na yon. So in your situation po, dahil sabi nyo po 25%, so yung makukuha nyo po ay 25% po niyan. So
Now, the next question is attorney. Siguro kasi sabi mo ay lahat nakapangalan po sa kanya. So, pwede po ba yun? Kahit nakapangalan po sa kanya ay may makukuha pa din po ako? Yes po. Kahit po nakapangalan po yung titulo or whatever certificate, no, or registration, kahit nakapangalan po yan sa kanya, as long as you are live-in partners, as long as you can prove that you are live-in partners, as long as you can prove as well your contribution, which you said 25%, ay maaari pa din po itong makuha ang iyong share regardless, no, kahit ito ay nakapangalan lang sa isang partner. So yan po, no, recognize na po iyan, no, at the very least ng ating jurisprudence ng Korte Suprema po, na ang mga same-sex couples ay mayroong talagang karapatan na makuha yung share sa isang property, no. So kahit nakapangalan pa po sa iba, no, or nakapangalan lang po sa isa, rather ang inyong property na naipundar. So that's number 1 po, no. So siguro pwede nating sabihin para mas maging klaro din po, just to take it further, no, para po sa kaalaman din ng ating mga taga-subaybay, maaari po kayong mag-draft ng kasulatan na nagsasabi nga, no, acknowledging na 25% or whatever percentage ang talagang hina-contribute mo doon, para later on, yan po yung magiging basihan and proof nyo po na yun po yung makukuhang share po ninyo sa property na po niyon na naipundar nyong jointly ng inyong partner. So that's number 1 po. Pangalawa po, dahil you also asked about legal right, about medical decisions, no? Okay. For now po talaga, yung immediate family po talaga yung may karapatan sa mga medical decisions po diyan, in default of any document stating na or awarding or authorizing a certain person na may karapatan to decide for me on certain situations. Of course, subject to law, no? So, kung wala po kayong kasulatan pa talaga, it is really the family. So, ngayon, meron pong ibang mga partners na nag-execute, sabihin natin, ng mga authority or special power of attorney na on certain situations ay maaari pong makapag-decide po yung live-in partner ko po or yung this particular person to decide for me on this particular matter, no? Particularly sa medical decisions. And kung may mga specific pa po kayong na mga sitwasyon na pwedeng i-authorize. Of course, everything subject to law, no? Depende pa din sa actual na sitwasyon, actual na mga provision. So, maaari po kayong mag-execute, no, ng special power of attorney kung nais po talaga ninyo na kayo po mismo ay magde-decide on certain matters regarding medical decisions. Pero syempre, generally may mga limitations din diyan. Pero yun, no? We could go further as to the authority. Syempre kailangan po ng masinsinan na legal na gabay para malaman po talaga kung ano yung mga pwedeng ma-authorize po as to the medical decision. But for now, yes, kung wala pong document authorizing, medyo malabo po. Talagang pamilya po iyan. So kung makakagawa po kayo ng mga document such as SPA, maaaring mabigyan ng poder or authority ang live-in partner po na makapag-decide patungkol sa kalusugan ng iyong partner sa oras ng pangangailangan. Okay po? Okay, attorney. Thank you. Po. So, yan po, no? So, sa ating po mga tagapagpakinig, sana po ay nagabayan din po tayo sa patungkol sa same-sex couples na mga karapatan patungkol sa joint ownership ng mga properties po. Okay? So, maraming salamat, Georgia! Thank you so much, attorney. Thank you po. Maraming salamat. Okay, maraming salamat at syempre po sa ating pong mga tagapagpakinig, huwag po kayong aalis. Marami pa po tayong pag-uusapan dito lamang sa Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman?
Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc. Namiss niyo ba kami? Huwag kayong mag-alala. Malapit niyo na kami mapanood sa inyong mga tahanan. Abangan ang Coco Martins Sigabo, malapit na sa June 22, 8 p.m. sa Primetime Bida. Kita-kits mga kapamilya! Nagbabalik po tayo dito sa ating programang Dapat Legal at Usaping Relasyon na Walang Kasal. So ano po yung mga karapatan at mga konsiderasyon sa mga ganitong sitwasyon. At syempre, narito po tayo ngayon dahil mayroon na po tayong caller na nasa linya na itago natin sa pangalang Heidi para sa kanyang seguridad. So nasa linya na po si Heidi. Magandang umaga po, Heidi. Ito po si Attorney Chris ng Dapat Hi, Legal. Good morning po. Hello po, Yes po, magandang good morning, umaga po. attorney. Yes po, so meron po kayong Opo, yes, legal ma'am. concern and maaari nyo pong i-share po sa ating mga tagapagpakinig sa ating programa po. Yeah, sure. Oo, kasi right now po, I have a partner po, Okay. live-in partner. Okay. Then, ask ko lang, sir, kasi we have a business po. So, tanong ko lang po, paano po ba yung magiging rights ko kahit hindi po kami kasal? Dun sa, kasi before po, ako po yung nag-umpisa ng business. Tapos po, after then, siya na po yung nagtuloy-tuloy kasi po, nag-co-work din po ako at the same time. So, paano po bali yung profit nun? If ever maghahati po ba kami or paano po? Sige po. Tanong ko lang po, ma'am, no, mayroong ba kayong legal impediment to marry, ika nga, pero simple sa simple terms po, wala naman pong asawa yung partner nyo po at kayo po wala din pong asawa. Actually, meron po meron po. Okay. Pero po sila separated po sila kasi nga po may family na din po yung ex-wife niya. Pero annulled Opo. po ba sila or hindi? Hindi pa po sure Okay, sige. Yung partner mo po ito, no? Ikaw po ay single po or meron din pong asawa? Widowed po ako. Okay. Widow na po ako. Okay, sige po. Opo. Sige po. So sa ilalim po ng batas, ma'am, no, at syempre sa ating mga tagapagpakinig din, ang taga-subaybay, pag ang live-in partners po, isa po ay may tinatawag na legal impediment to marry dahil halimbawa mayroon siyang asawa, so hindi pa po pwedeng magpakasal po, 'di ba? Sa iba. So Yes po. pag ganyan Opo. po yung situation na mayroong isa na hindi po na mayroong sagabal sa pagpapakasal pa sa kanyang live-in partner, ang mag-govern po na property relations po dyan ay Article 148 of the Family Code. So ano po yung sabi po sa Article 148 of the Family Code? Ibig sabihin, yung actual po na contribution, yan po ang share ninyo na pwedeng makuha po sa mga properties na na-invest po ninyo. So, tanong lang po, ma'am, mayroon ba kayong proof, halimbawa, na kayo ay nakapag-invest ng ganitong porsyento or siya din po, or mayroon ba kayong kasulatan, halimbawa, na ang Wala inyong po, sir, sharing po ay Wala. 50-50? Meron po ba? Wala po, attorney. Wala. So may ano po ba kayo? Pagka may lang, pag minsan nanghihilhang ako ganun or medyo may magandang kita yun. Tapos syempre may anak din po siya. Hindi ko naman din dinabawal yung magbigay din siya dun sa anak niya kasi syempre
Pride din naman po ng anak niya yun. Okay. Yun So, po. ibig Opo. sabihin wala kayong pinag-usapan na magkano yung sharing, tama? Wala po. So far, ano Opo. yung mga naiisip mong mga supporting documents kaya na sabihin natin na ito yung na-contribute mo sa business or meron, ano ba yung mga na-contribute mo sa business? Under my name po kasi yung sa business, sa DTI. Okay. Tapos, ngayon po kasi before, nakatutok po ako doon. Ngayon kasi talagang inano ko na siya, pinahandle ko na po sa kanya kasi nag-work din po ako, sir. So pero nung nagsa-start po yun, ano Mm-hmm. yung contribution nyo po? Like may halimbawa may inilabas ka bang pera? Bumibili po ako ng, ako po yung nag-start ng business. Okay, so ikaw po yung Kinapitalan ko po siya. Pero, ayun, medyo maliit lang po yun. Pero, after po nun, siya na po yung nagtuloy. Before po kasi ako din yung nagbabayad ng rent. Okay. Ngayon siya na po. So meaning ngayon, nung siya shop. talaga fully na nagde-decide. Tama po ba? Opo. Siya na po, opo. Pero mayroon ba kayong parang practice na kung magkano yung naibibigay po sa'yo every... Wala po, attorney eh. Okay. Wala naman po. Sige po. Ano po kaya na to? Wala talaga kayong agreement na 50-50 or something like that? Wala naman po. So ngayon siya lang po talaga. Sige, kung wala po talaga, kasi sa ilalim po ng batas, yun nga po, you are live-in partners pero kayo ay nakapag-invest ng mga properties pero yung isa ay mayroong legal impediment to marry. So 148 po, Article 148 of the Family Code at sabi po doon, based on the actual contribution po, yung magiging parte po talaga later on kung mag-isipan nyo po talaga na maghati-hati po kayo. Okay? Now, number 2, may mga sitwasyon naman po na maaari po talagang ipag-usapan such as mayroong kasunduan o mayroong mga papers or documents, mga papeles saying na ganito po yung sharing. And I think it is also normal, no? Just like kahit isimplihan na lang natin sa mga business ventures or undertakings na maging clear po as to the sharing, no, of the partners or ng mga business kung magkano nga po yung pwedeng makuha. So may mga Supreme Court decisions po diyan na ina-acknowledge po actually ang isang mga document na kung saan nag-agree po yung dalawang tao such as live-in partners po na ganito po yung contribution ko, we agree on this particular contribution. So tinatanggap po iyan ng korte para later on yun po yung maging basihan ng decision po, no, na kung magkano po yung ibibigay na hatian sa bawat partner po o sa bawat isa po. So yun po yung magiging mas magandang scenario po sana. Ngayon, kung wala po talaga, syempre kung darating po sa punto na talagang gusto nyo pong mag-decide talaga na maghahatian kayo talaga as to the contribution, as to the shares or proceeds of the business, well, it's something you have to prove kung magkano talaga yung na-contribute mo. Dahil kung magkano yung na-contribute nyo po, ayun po yung makukuha nyo po na share po. So, halimbawa, no, dahil and hindi lang po sa iyo, and yung sa kanya din po, no. So sabihin natin gusto niyang kunin yung 70%. Kailangan niyo po i-prove yan. Kayo din po, sabi niyo po, halimbawa kung darating po sa punto na hindi, it's 80% mine. So kailangan niyo din po i-prove yan, no? So but at the end of the day, sabi niyo nga po ay nakapangalan din po sa iyo, 'di ba, yung business. So most probably sabihin natin, no, generally ay malaking supporting document po iyan na sa huli kung darating nga sa punto na yon na maghatian kayo ay malaki yung makukuha mo dahil nakapangalan sa iyo yung business na yon. So it really depends later on eh. So doon naman po yan lalabas po, no, Heidi, kung
kung gusto talaga magkahatian, syempre, yung number one talaga na gagawin dyan, magkano yung gusto mong kunin? Sabihin natin 70%, 80%. So ano yung mga proof mo dyan? So it's something that you have to prove as well. So kung wala po, di magre-rely talaga yung korte dyan. Kasi kung wala tayong pong mga supporting documents, paano din po tayo sabihin natin, magpagsampa ng legal action to determine the proper sharing. So kaya, in default of that, as of this time, kung wala po talagang mga documents pa or supporting documents, you may execute a document, agreement, written document or agreement na makapagpasabi po na we hereby agree that we contributed 50-50. And later on, syempre, yan po yung magiging basihan ng proceeds ng paghati-hati kung darating nga tayo sa punto na kayo po ay maghatian ng mga properties po ninyo. Okay po? Heidi? Opo, thank you so much. Sige Yes po. So, malaking tulong po yung sinabi niyo. Sige po. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa Dapat Legal. So, syempre din po sa ating mga taga-subaybay, importante po sa mga ganitong sitwasyon ay mayroon kayong mga supporting documents, no? At mayroon din kayong mga kasulatan para later on. Hindi din po natin, syempre, sana wag naman dumating sa punto na sabihin natin baka hindi magkaintindihan at maghahati-hatian na, ay mayroon kayong proof or supporting documents para maipaglaban nyo po ang inyong contribution at ang inyong share sa property. Okay? So maraming salamat po sa ating second caller at sa ating mga taga-subaybay. Diyan lang po kayo dahil sa pagbabalik po ng Dapat Legal. Meron pa po tayong caller at marami pong pag-uusapan patungkol sa relasyon na walang kasal. Magbabalik po ang Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. Mga kwento ng pag-ibig, Sino nga ba ako para manligaw sa'yo? Huwag mo namang minosin ang sarili mo. hamon ng buhay, Nawalan ako ng preno. Mabangga ako sa truck. inihahandog ng All Radio TV at Digi 8 Studios. Mga pagtatagumpay na isasadula ng mga premyadong voice talents ng bansa. Dula ng Buhay. Tuwing Sabado at Linggo, 11 a.m. sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Ngayong June, saksihan ang katatagan ng mga haligi ng tahanan. Bili na ho kayo. Baka makapanakit pa yan eh. Ano manakit? Inaano ba kayo ng asawa ko, ha? Kahit naman ipaliwanag ko sa kanila na mannerisms ko lang to. Pagtatawanan pa rin nila ako. Isa kang mabuting ama, asawa. Pasihagi pa! Kalahating milyon, kaya yung kailangan natin sa operasyon. Kailangan kong magmakaawa. Yun na lang yung paraan para maging mabuti akong ama. Gagawin ko yun. Ito po, kumita po ako ng extra. Kaya naman pala dumatami yung mga kabataan na halangang bituka dahil sa pangungungsinte ng mga magulang. Naprimap lang. Kung anak ko yan, putol na sungay niyan. Artist ako eh. Tingnan lang natin kung hindi lumaking kawawa yung mga anak ko. At pagsisisihan ng asawa mo na ikaw pinakasalan niya. Wala akong kwentang ama. Wala akong kwentang asawa. Wala! Ma! Namamana ang si Kenny. Sana po kasi sing tibay tatag niyo. Kahit putin, kahit na. Lahat na nakaharap sa atin nagbibigay sa atin ng dahilan para bumigay na. Kayo po yung nag-viral na namimigay ng libreng taho. Ako po sa inyo, tay. Magbablog din po ako. Wala akong sariling pamilya. Pero tignan mo naman ngayon, ang laki ng pamilya ko. Hindi ka mamatay nang hindi ka nabigyan ng magandang buhay pa. Uwi ako agad pag nakaipon ako. Bakit di ka man lang pumunta sa pagkamatay ng papa mo? Sa kagustuhang madalaw ang puntod ng mga magulang at dahil walang pambili ng tiket, tinangka ni Seferino na languyin ng dagat sa pagitan ng Cebu at Bohol. MMK Hugot from the Vault. Sabado at Linggo, 9:45 p.m. Nagbabalik po tayo dito sa ating programang Dapat Legal at syempre usapin pa din po tayo ng relasyon na walang kasal. Ano yung mga karapatan at ano ang iba pang mga konsiderasyon. Dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Syempre po sa atin din po mga social media pages ng All Radio 103.5. At nasa linya na po natin ang ating last caller na si George. Itago natin sa pangalang George na mayroong katanungan patungkol sa kanyang sitwasyon kung saan
mayroon siyang live-in partner pero hindi po sila kasal. So alamin natin kay George ang kanyang katanungan or concern. Hello George, magandang umaga po. Welcome po sa Dapat Legal. Ito po si Attorney Chris. Magandang umaga, attorney. Maraming salamat po. Maraming salamat din po George sa iyong pagtitiwala sa Dapat Legal. So nais nyo pong i-share po sa ating mga tagapagpakinig sa ating programa po ang patungkol sa iyong concern po or katanungan. Opo, attorney. Basically, ang tanong ko po kasi, last December 2013, kinasal po ako sa foreigner. Okay. Pero kinasal sa Pilipinas. Mm-hmm. Hindi kami nagtagal, 3 months lang naghiwalay na rin kami. Okay. So by March ng 2014, nagkahiwalay na kami. So hindi na rin namin na-register yung kasal namin sa embassy nila. Mm-hmm. So technically, ako kasal dito sa Pilipinas pero hindi siya kasal sa bansa nila. Mm-hmm. So ang nangyari, ako ngayon yung nagsasuffer kasi nag-file na ako ng annulment. Nabudol pa ako ng mga few lawyers pero ngayon gumugulong na yung kaso pero medyo mabagal. Ang concern ko kasi nakasama ko na syempre gusto ko rin silang protektahan. May anak kami. Ang katanungan ko, ano pa ba yung mga dapat kong gawin para ma-secure ko na kung ano man na sila yung magiging beneficiary kung ano man meron ako habang gumugulong yung annulment case namin ng dati kong ex-wife ko. Okay po. Sige po. Maraming salamat po George sa iyong pagtitiwala sa Dapat Legal sa pag-share po ng inyong legal situation kung saan medyo may yun nga po, no, medyo may concern tayo dito kasi you are married to a foreign spouse pero ngayon ikaw ay may live-in partner. Sige po. So sa ating pong at sa ating din pong mga tagapagpakinig, so ang isang sitwasyon po tulad na ating pong sinabi kung saan ang live-in partners po at isa po ay mayroong legal impediment to marry, yan po ay magfo-fall under Article 148. Narinig ko po ba? Yes po, sir. Narinig po kayo. Okay po. Sige po. So, yung Article 148 po of the Family Code ay ito po yung isang sitwasyon kung saan yung mga property relations po ng live-in partners kung saan ang isa ay mayroong legal impediment to marry. So halimbawa po ay kasal siya sa ibang tao pa po. So that's why may legal impediment to marry. So sa alinsunod po sa ilalim ng provision na po iyon, ang inyong properties po ngayon ng live-in partner mo po ay magiging ang hatian nyo po ay base po sa actual na contribution po ninyo. Okay? So to answer your question po, isa po yan sa pamamaraan kung saan maaaring protected po talaga ang iyong legal, ang iyong live-in partner po. Kasi sabihin natin, ang kanyang contribution sa lahat ng mga properties po ninyo ay 70%, 30% po o yung isa po ay sabihin natin 50, 60%. So in that way po, protected po yung live-in partner nyo po. Okay? Sa properties na inyo pong na-invest. Okay? At syempre po, yung kanyang-kanyang sharing nyo po sa inyong property po, ay meron din pong share ang inyong mga anak po dyan. So, heirs po ang inyong mga anak. So, isa po yan sa pamamaraan kung saan protected po dyan ang inyong mga anak at ang iyong live-in partner. In short, ang inyong property po na na-invest ay dahil sa inyong sitwasyon under Article 148 po ay base po sa contribution. So halimbawa, 40% po sa iyo, 60% po sa kanya. So protected po ang inyong live-in partner. As to your mga anak naman, later on, imamanahin niya naman din po nila. No? May mana sila sa nanay nila, may mana din po sa tatay nila. So that's one way po. Number 2 po, as to the benefits po ng insurance, halimbawa po, no, ay syempre po ay yung mga anak mo po ay talagang
beneficiary nyo po talaga iyon kasi ikaw bilang magulang ay karapatan mo na maging beneficiary or may benepisyo talaga yung mga anak mo, okay? Pero as to the live-in partner, maaari mo siyang ilagay as designated beneficiaries or beneficiary on certain insurance policies, 'di ba? So sabihin natin sa SSS pwede maging designated, okay? Pero medyo malayo-layo po 'yan kasi sa SSS po ay may primary, yan po yung mga anak mo, yung asawa mo, pangalawa po ay yung kung wala po 'yun edi yung mga secondary, yung mga parents. So sa designated po, no? Pero generally medyo limitado po talaga tayo diyan sa ganyang aspeto po kasi may legal po tayo na asawa. So may mga limitasyon po 'yan. So kailangan pa po itingnan further. Pero as to your mga anak, protected po talaga, okay? Protected po kayo talaga yung anak nyo po. Okay. So as to the benefits. Opo. Hello po. Sige po. Attorney, tanong ko lang. So ibig sabihin kung ako po ay mag-a-abroad at kung halimbawa may mangyari sa akin sa abroad, kung ano man yung mga benefit, yung ano man yung mga matatanggap ko, kunyari, okay, may nangyari sa akin masama, sino po ang makakatanggap nun? Yung po bang inasawa ko, na kinasal ko, o yung partner ko na may anak ako? Kahit na hindi kami nagkikita, hindi na kami nagkita since nung naghiwalay pa kami. Well, legally speaking po talaga, sa mga ganyang sitwasyon, syempre yung asawa talaga yon, no, yung hahanapin po yan. Kung hindi po mahanap yung asawa, edi yung mga anak yung itatawagin. Kung medyo yung mga anak ay wala din po, no, sabihin natin baka mga minor pa, hindi pa mga legal age, yung pinakamalapit na kamag-anak po yung tatawagan po dyan. Pero may mga instances din po na, di ba, may mga nakalagay dyan in case of emergency. Pwede nyo pong ilagay po iyan, no? Dahil, well, realistically speaking, medyo yung mga emergency contact persons, so maaari nyo po ilagay, no, kung sino po yung gusto po ninyo, maaaring kapatid or any third person on that matter po. Okay. Okay, I think mas malinaw na ngayon. Maraming salamat, attorney, sa mga payo at legal informations na binahagi niyo sa akin. Sige po. So maraming salamat po, Sir George, sa iyong pagtitiwala sa Dapat Legal. Maraming salamat po at syempre po sa ating po para po sa ating mga tagapagpakinig, naway kami po ay nakabigay din po, no, ng gabay, no, or payo sa inyo or kaliwanagan patungkol sa mga ganitong sitwasyon. Very normal situation po talaga iyan, no, na may mga live-in partners na ngayon pero kasal po sila previously. So ano po talaga yung maging situation, and syempre katulad po ng ating third caller, mas nagiging complicated pa dahil foreign spouse nga, tapos ang bilis lang 3 months, no? So syempre medyo realistically and practically speaking nga po talaga ay medyo mahirap nga po itong situation. Pero may mga navigation na pwede nating gawin para mas kaaya-aya and mas legally wise ang ating mga gagawin, no? And syempre, yun nga po, no? Importante na alam nyo po ang inyong mga karapatan kasi yun nga, may mga properties tayo na mga na-i-invest. Sabi nga nila, 'di ba, dahil hindi naman po naghihinto ang ating buhay kung natatapos na din po ang ating relasyon sa ating, sabihin natin, hindi nagkasundo ang mag-asawa or mga live-in partners. Hindi naman po natatapos yung buhay natin dyan. So tuloy-tuloy pa naman din po 'di ba? Ika nga, move on with all the properties. So on that consideration, may mga karapatan tayo dyan na pwede nating ipaglaban pa din, no? Albeit limited,
pero at the very least ay maaaring ipaglaban para makuha pa din whatever is due for us, no? Lalo-lalo na po sa mga live-in partners. So maraming salamat po ulit sa ating mga callers at doon po nagtatapos ang ating mga callers. So wag po kayong aalis pa din dahil sa aming pong pagbabalik yung mga inbox questions naman ng ating mga followers sa social media pages ng All Radio 103.5. So ito po ang inyong lingkod pa din, si Attorney Chris Sorongon. Magbabalik po ang Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. Sa June 22, magsisimula na ang ating bagong Primetime Bida. Ikaw talaga ang lucky charm sa buhay ko. Nagbabalik ang hari ng aksyon sa ating henerasyon. Coco Martin kasama ang prime actress Julia Montes. Ano pangalan mo? Ay, baka rin eh, no? Coco Martin, Singapore, 8 p.m. Sumuko ka na! Magkakamali. Puputo ko to. Blood versus Duty sa bago nitong oras, 8:45 p.m. Ang kapal ng mukha mo! The audacity! What are you doing here? Vincent, iwan mo! Sana sa akin, magtiwala ka. The Alibi sa bago nitong oras, 9:30 p.m. Basta surprise to. Kita-kits mga kapamilya. Ang ating bagong Primetime Bida simula sa June 22. At nagbabalik po tayo dito sa ating programang Dapat Legal. Dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At syempre sa ating mga social media pages ng All Radio 103.5. So ito pa din ang inyong lingkod, si Attorney Chris Sorongon. Kasama nyo pa din para sa pagbibigay ng gabay. So tapos na po tayo sa ating tatlong callers na may concerns patungkol sa kanilang relasyon na wala pong kasal. So paano yung mga properties, paano yung mga ibang pang mga konsiderasyon, no? So naway kami ay nakabigay po ng gabay sa kanila at syempre sa atin din pong mga tagapagpakinig at taga-subaybay patungkol sa mga ganitong sitwasyon. So syempre ngayon, balik naman po tayo sa ating mga followers sa social media pages na kung saan mayroon ding mga tanong patungkol ulit sa relasyon na walang kasal, ano yung mga karapatan. Dito lamang yan sa second part ng ating inbox serye. At ang unang tanong sa ating second part ng ating inbox serye, Attorney, may rights ba ang live-in partner sa SSS, Insurance of Death Benefit? So as to SSS po, wala pong karapatan po, no, ang mga live-in partners sa mga SSS insurance po dahil may primary beneficiary po yan, may secondary beneficiary and designated beneficiary. So saan po pwedeng pumasok yung live-in partner? Doon po sa designated beneficiary. So bago po mapunta sa designated beneficiary, dapat wala po yung primary and secondary beneficiaries. So, yun, doon pa lang po pwedeng magkarapatan po. Pero generally, syempre, ang sabihin natin, yung primary beneficiaries ay syempre yung asawa, yung mga anak. At syempre, yung next na mga beneficiaries dyan, yung parents, kung wala ngang asawa, wala ding mga anak. So, yun. To answer the question, may rights ba live-in partner sa SSS benefits? Generally po, wala. As to the other benefits po, no, ay depende po yan sa nakalagay po na kasulatan na inyong naipasok sa inyong mga insurance benefits. Okay? So, maaari pong balikan ang inyong kontrata sa mga benefits na mga insurance po na inyong pinasok po. Kung kayo po ba ay designated na beneficiary. Okay? So, second question po, pwede bang maghabol ng support ang anak kahit hindi kasal ang mga magulang? So mga live-in partners na mayroong mga anak. So this is also a usual or common question kung saan mayroong bang obligasyon na suportahan ang anak sa isang tao na hindi kayo kasal. Ang sagot ay meron po, no? Hindi po nawawala ang suporta ng magulang sa anak regardless man kung ano ang sitwasyon ninyo na mga magulang, kung kayo ba ikasal o hindi, nag-separate ba kayo or naanal or whatever. Ang obligasyon po ng magulang sa anak ay mananatili regardless
kung ano man ang inyong sitwasyon. Sige? And last question po tayo sa ating inbox serye. Pwede bang kunin ng isang partner lahat ng naipundar kahit pareho silang gumastos? Ang sagot po ay hindi, no? Dahil katulad po sa ating na-discuss kanina, kung ang live-in partners po ay walang legal impediment to marry, ibig sabihin they are free to marry each other, pero nag-decide lang po na hindi pa po magpakasal, ay may presumption po na equal shares. No, unless exception, if talaga mayroon kayong proof ng actual na contribution, well, pwede pong ipaglaban para makuha talaga yung specific ninyo na contributions. Pero kung yung live-in partners po ay may legal impediment to marry, ibig sabihin ay halimbawa kasal po yung isa. So meaning, ang live-in partners kayo pero hindi po kayo free to marry each other. So yung mag-govern po dyan ay yung actual na contribution nyo po, no? Or kung ano man yung kasunduan ninyo or acknowledgement na ganito lang nga po yung maaaring makuha nyo na proceeds kung maghati-hatian po kayo. Pero kung sabihin natin na pwede pong kunin lamang ng isang partner kahit nakapangalan pa po yung title sa kanya or anumang mga registration yan, basta't mayroon po kayong contribution, no? As living partners, ito ay inyong na-invest, ay may karapatan po kayo doon sa property na po yon. Okay? At doon po natatapos ang ating inbox serye sa ating programa ngayon. So naway po kami ay nakabigay po ng gabay sa inyo patungkol sa inyong mga karapatan ng mga live-in partners pero hindi po kasal. So tandaan po natin na may mga karapatan din po kayo. May mga hakbang din na legal na pwedeng gawin para ipaglaban din po ang inyong mga karapatan. Lalo na po sa mga property issues ng live-in partners, babae, lalaki, babae, lalaki, ano man basta live-in partners kayo, katulad na ating sinabi, ay meron kayong mga karapatan. Okay? So, kung nais pa po ninyong malaman ang inyong mga karapatan sa pang-araw-araw, no, higit pa sa mga relasyon, ay meron tayong librong Legal Kit ni Juan kung saan atin pong diniscuss dito yung mga basic common laws on usual situations ng bawat Pilipino po. Okay? So, to get this, maaari po kayong bumisita sa aming website www.legalkitnijuan.com para malaman po kung paano ito makuha. At kung mayroon pa pong mas masinsinan na gabay kayo na kailangan na legal, maaari din po kayong bumisita sa amin sa www.sorongonlaw.com. At yun po, isang makabuluhang diskusyon na naman po ang ating napag-usapan ngayon. So tandaan po mga kababayan hindi po ibig sabihin na hindi po kayo kasal ay wala na po kayong mga karapatan at obligasyon sa isa't isa, lalong-lalo na po sa ating mga properties na naipundar, which is the very usual common na situation o pangyayari sa ating mga live-in partners. So, pero tandaan din po na mas maigi na mayroon kayong mga legal na mga dokumento, kasunduan, sabihin natin, as to the medical considerations, as to the property rights ninyo na na-invest po ninyo. At maganda din kung mayroon din kayong mga supporting documents. Kasi syempre, kahit nagmamahal po tayo, minsan tayo po ay nagtitiwala, hindi po natin makakaila na minsan ito ay nauuwi sa hatian ng properties dahil nga po sa mga problemang hindi na masiayos. So, kayo po ay may karapatan pero mas maigi pa din po na may mga legal kayo na mga hakbang or supporting documents para po mas maging taimtim at mapanatag po ang inyong relasyon. Para focus tayo sa pagmamahal sa ating relasyon because we are legally safe, barg safe po ang ating mga karapatan. So, ito po ang inyong programa kung saan po tayo ay nabibigay gabay. Sana po kami ay nakabigay po ng mga hakbang na inyong gagawin po sa mga sitwasyon sa ating pong buhay at sa ating pong mga komunidad din po na may ganitong kaganapan. At sa susunod po na mga episode, samahan nyo pa din po kami para po sa mas marami pa pong legal na mga usapin para po sa atin mga karapatan. Ito po ang inyong lingkod, si Atty. Chris Sorongon, at dito po lamang po sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3 at sa aming mga social media pages, i-follow nyo po kami sa All Radio 103.5.
Ito po ang Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. Ang All Radio 103.5 nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. All sa balita at napapanahong usapan. Mainit na balitaan sa mabilis lang to. Usapang kalusugan sa sagot ni Doc. Batas ang iiral sa Dapat Legal. Travel and learn sa Living Asia. And late night sports action sa Hoops Mayhem. All sa drama at kwentuhan. Madamdaming radio drama sa dula ng buhay. Misteryo at kababalaghan sa ulirat sa pagkaimbing. Mainit na kwentuhan sa The Pillow Talk. And live music at its best with the Retrospect Show with Jay Martin. With all your favorite All Radio programs now made for TV. All Radio TV sa Planet Cable Channel 3.